Nalilita ng ilang senador sa sinasagot ng PhilHealth sa bill ng mga naoospital. Hirit nila itaas ang PhilHealth coverage at ibaba naman ang binabayarang contribution ng mga miyembro nito. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Senado, si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, kamusta ang naging hearing? Pops J, sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, hiniling ni Senador Bongo, Deputy Majority Speaker J.V. Ejercito at Senator Raffy Tulfo pati mga espesyalista sa medisina na sana'y palawakin pa ang coverage ng PhilHealth. Base sa mga pinag-usapang ehemplo ng mga kaso ng pasyente, ang coverage ng PhilHealth ay maaaring 1% lamang o kaya naman ay nasa 17 to 18% ng kanilang kabuang bill. Pero masyado raw itong mababa ayon sa ilang senador. Naging halimbawa pa ni Senador Tulfo ang mga nangangailangan ng medical aid matapos makagat ng hayop. May umaabot ng 15,000 hanggang 20,000 ang bayarin pero nasa 5,000 lamang ang sagot ng PhilHealth. Ibinahagi naman ng ilang mga espesyalista ang gastusin ng mga pasyente sa iba't ibang klasing sakit. Ayon sa Philippine Society of Pediatric Metabolism and Endocrinology, sana ay hindi lamang ang type 2 diabetes na kinakaharap ng matatanda ang masakop sa pagpapalawig ng coverage ng PhilHealth, kundi pati na rin ang type 1 diabetes na posibleng magkaroon ang mga kabataan kung saan hindi sapat ang 30,000 pisong participation mula sa PhilHealth. Ayon naman kay PhilHealth President Dr. Edwin Mercado, aaralin daw nila ang mga problemang ito upang maibsan ang gastusin ng madla at gawing sustainable ang National Insurance Program oras na taasan ang coverage ng PhilHealth. Tutugunan din ang kakulangan sa kamalayan tungkol sa pag-access sa medical services sa bansa sa pamamagitan ng information drive at caravans sa iba't ibang mga rehiyon. Maglalabas din ang PhilHealth ngayong taon ng PhilHealth Karapatan Card, kung saan sa pamamagitan ng QR code na nakalagay dito ay lalabas ang account ng pasyente at maaari itong gamitin bilang pruweba na sila ay beneficiary ng PhilHealth. Naghimutok kasi si Senador Bongo dahil marami raw Pilipinong hindi alam na sakop sila ng Universal Healthcare Law kaya natatakot na magpa-check up. Bukod sa sana'y lalong paglawig ng coverage ng PhilHealth, hirit din ni Go na maipasa na rin ang Senate Bill 2620 na pinabababa ang PhilHealth contribution ng mga miyembro mula 5% ay magiging 3.25 na lamang. Pops J, binalita rin ni Senador Go, lagpas 700 super health centers na ang itinatayo sa bansa na maaaring puntahan ng mga pasyente nang sa gayon ay hindi nila laging kailangan makipagsiksikan sa mga ospital. Pops J. Merrimon, lagpas 700 super health centers ang itinatayo kamo. Saan na naman kadalasang nakapwesto ang mga yan? Pops J, sa mga syudad, lalong-lalo na sa mga probinsya, tulad na lamang sa mga lugar sa Calauan, Laguna, Giginto, Balagtas, San Miguel, Pandi, Bulacan, mga lugar sa Pangasinan, Albay at iba pang mga rehiyon. Pops J. Merrimon, balikan natin. Bakit ba ipinatawag itong hearing na ito? O Pops J, naudlot nga itong pagdinig dahil sa campaign at election season. Pero sa pagbabalik nitong pagdinig ng Senate Committee, ito ay para makakuha sila ng updates tungkol sa implementation ng Malasakit Centers Act, yung pagsilip sa progress ng Philippine Health Facility Development Plan 2020 to 2040, pati yung pagbabayad o pagbibigay ng Health Emergency Allowance o HEA sa ating mga healthcare workers. Ito rin daw ay para mabusisi kung saan pa nga ba kakailanganin ng adjustments pagdating sa coverage ng PhilHealth at sa budget nito kabilang na yung naturang 90 billion excess funds na mula sa remittance ito sa PCSO at PAGCOR at tax revenues mula sa alcohol at tobacco. Pops J. Merrimon, may healthcare workers ding dumalo sa pagdinig sa Senado. Ano ang hinaing nila? Nakakalungkot nga, Pops J, kasi itong mga healthcare worker na dumalo sa pagdinig, ibinahagi nila na itong health emergency allowance, hindi lahat daw ay nakuha, lalong-lalo na nung kasagsagan ng pandemya. Ang pinakamasakit na nasabi dito, meron na tayong mga healthcare workers na namatay na hindi raw nila nakuha ang benepisyong ito, Pops J. Merrimon, napag-usapan kamo ang rabies at type 1 diabetes na posibleng idagdag sa coverage ng PhilHealth. May iba pa bang sakit silang planong idagdag dyan? Oo, Pops J, meron na nga silang nailista ng mga priority na cases kung saan pwede na nga palawigin yung coverage ng PhilHealth. Pero bukod dyan, dahil nga may mga narinig tayong espesyalista na nagbanggit o nagbahagi ng mga gastusin ng kanilang mga pasyente, kaya maaari yung iba pang mga sakit na hindi madalas makita pero mabigat din sa gastusin ay posibleng mapasok din dito sa pagpapalawig ng coverage. So dahil mayroon pa sila mga kailangang aralin
at asikasuhin ng mga konsiderasyon, maaaring pagkatapos ito ay asahan na natin yung pagpapalawig nga ng coverage ng PhilHealth. Pops J. Merrimon, maliban sa pagpapalawig ng coverage, pabababain din kamo ang contribution mula 5% ay planong gawing 3.25%. Kaya raw bang pagsabayin ang implementasyon yan? Oo, Pops J, ang sabi pa nga kanina ni Senator Ejercito, pagdating doon muna sa naging coverage ng PhilHealth, sana nga raw ay magawa ng paraan o makita yung possibility na na maging 30 to 50% na yung average na coverage ng hospital bills ng PhilHealth sa pasyente. Pero pagdating dito naman sa pinaka-contribution, tinanong muli ni Senator Bongo itong si Dr. Mercado kung okay ba sa kanya, approve ba sa kanya, okay ba yung sinasabi, yung pinopropose nga na may isa pa sana yung Senate Bill 2620 na pinapababa yung kanilang contribution. Ang sabi naman dito ni Dr. Mercado, okay daw sa kanya ito. So kung sakali man na ma-endorso ito sa ehekutibo at saka sa legislatibo, syempre dadaan pa ito sa proseso, oras na may sa batas nga ito, posibleng makita na natin hindi lang yung pagpapalawig ng PhilHealth coverage, kundi pati yung pagbaba ng PhilHealth contribution. Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.